Alam mo bang ginagamit din ang Bible sa kasamaan para sabihing mali ang pagiging LGBTQ? Kasi hindi nila kayang unawain ang pag-ibig na hindi nila kayang i-label. Para manakit ng bata. Kasi akala nila, love means follow, not takot equals respeto. Para patahimikin ang mga kababaihan kasi ayaw nilang bigyan ng boses ang babae sa simbahan. Para kontrolin ang pananamit at kilos ng babae kasi ginawang basihan ng dangal ang damit, hindi ang intensyon. At para sabihing masama ang divination kasi napaghalo ang divination at pangungula kaya agad tinuring na demonyo. Pero hindi ibig sabihing masama ang Bible. Pero pwedeng gamitin sa masama. Kasi kahit ang pinakabanal na bagay ay pwedeng magamit sa pananakit lalo na kung takot, galit o kontrol ang pinanggagalingan at sa intensyon to. Gaya ng kutsilyo, pwedeng ipanghiwa ng gulay pero pwede rin gamitin sa pananakit. Ang panalangin pwede rin pampalakas pero pwedeng gamitin sa pangkonsensya. Ang Bible, divination, astrology o tarot ay lahat yan tools lang. Pero ang tanong, paano mo sila ginagamit at para saan? At ngayon dito papasok ang discernment. Hindi sapat na alam mo lang kung ano ang bawal at hindi rin sapat na ginagawa mo lang ang tama. Kasi kahit ang liwanag ay pwedeng gamitin sa dilim at kahit ang akala mong masama ay pwede palang maging daan pabalik sa simple. Discernment means marunong kang makiramdam kung ano ang totoo para sa sarili mo. Kahit iba man ang sabihin nila, hindi dahil uso, hindi dahil bawal, kundi dahil may laman sa puso mo at align sa soul mo. Judgment says, mali yan kasi bawal. Discernment as, totoo ba to o takot lang ang ugat? Isa lang nakita kong tama sa mga sinabi na ate, yung kanyang sinabi na Alam mo bang ginagamit din ang Bible sa kasamaan? pero sa pagkakataon na ito, gagamitin natin ang Biblia upang magbigay ng patas na hatol pabalik sa salita ng Diyos. Unang ginamit ni ate ay sa Leviticus chapter 18 verse 28 na mali ang pagiging LGBT or may gumagamit sa Biblia para sabihing mali ang LGBT. Morally speaking, mali po talaga ang pagiging membro ng LGBT. Dahil ang mga membro dito ay nagkakagusto sa kapwa lalaki or kapwa babae. Pero kung babalikan natin ang Biblia, biblically speaking, ang Diyos ay gumawa ng babae at lalaki lamang. At ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. So yan po ay malinaw na itinuturo ng Biblia. Kaya ang pagsasabi na mali ang pagiging LGBT ay hindi po bilang husga, kundi bilang pagtutuwid pabalik sa salita ng Diyos o sa pagkalalang ng Diyos sa atin. At hindi nangangahulugan na sila lang ang makasalanan, hindi lahat ng tao ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos at ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat lahat ng makasalanan ay mapupunta sa kapahamakan ng impyerno. At ang tanging pag-asa upang tayo ay maligtas ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pagbabagong kaisipan at sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo na siya ang tanging tagapagligtas. At bilang nagkaroon ng pagbabagong kaisipan at pananampalataya, dapat ay hihiwalay na tayo sa kasalanan. Iiwan na natin yung pinamumuhayan nating kasalanan at tutungo na tayo sa katuwiran ng Diyos. Pangalawang verse ginamit natin ay sa Proverbs 13 verse 24 na ginagamit daw ito para manakit ng bata. Unang-una po, wala namang matinong magulang ang sasaktan ang kanyang anak nang walang dahilan. Ngunit kung tatandaan natin, ang pagpapalo ng isang magulang sa kanyang anak ay hindi para makapanakit, kundi bilang pagtutuwid. Kasi hindi naman kinukonsinti ng matinong magulang ang kanyang anak para magpatuloy sa kasalanan or magpatuloy sa pagsuway. Kaya nga may salitang pagpapalo para ipaalala sa kanyang anak na siya ay nagkamali at dapat hindi niya uulitin pa. Kasi kung walang pagpapalo, aakalain ng anak na tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Dahil walang nagtutuwid sa kanya, hindi ipinakita sa kanya kung ano ang tama at mali. At nais makita dyan na lahat ng mali ay may consequence. Kaya mayroong pagtutuwid sa pamamagitan ng pagpapalo. Tingnan nyo ngayon mga kabataan, wala nang takot sa magulang, wala na sa moralidad, malakas na magbura, dahil nga wala na silang takot kung ano yung katotohanan. Sinusunod nila kung ano ang kanilang gusto, kaya pati magulang sinusuway na nila at sinasagot na nila. Ang pagpapalo ng magulang sa kanyang anak bilang pagtutuwid ay pagpapakita ng pagmamahal dahil walang magulang ang papayag na mapariwara ang kanyang anak at magpatuloy sa kasamaan. Pangatlong verse na ginamit ni ate ay sa 1 Corinthians chapter 14 verse 34. Sinabi niya na tinanggalan daw ng boses ang mga babae sa loob ng iglesia. Bigyan natin linaw ito dahil ang mga kababayan sa loob ng iglesia ay pwede pa rin magturo sa mga children's ministry, sa women's fellowship, o pwede pa rin sila magbahagi ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo bilang patutuo sa pagliligtas ng Diyos. Ang ipinagbabawal lamang sa kanila ay ang magkaroon ng authority
na higit kaysa isang pastor na lalaki. Dahil ang pamamahala sa loob ng iglesia ay ibinigay ng Diyos sa mga kalalakihan upang pangunahan ang iglesia ng Diyos. Kaya kung mapapansin po natin sa tradisyon ng iglesia at sa katuruan ng Biblia, ang authority ay ibinigay ng Diyos sa kalalakihan. Pang-apat na verse na ginamit ni ate ay sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, patungkol sa pananamit ng mga kababaihan. Natural, mahigpit ang Diyos o ang iglesia sa pagtuturo ng pananamit ng babae. Dahil ang sabi nga nila, kung hindi mo naman ibinibenta, huwag mong i-display. Kung ayaw mong mabastos, huwag kang magsuot ng kabastusan. Dahil nga, mayroon kayong accountability sa iyong mga ginagawa o sinusuot sa iyong katawan. At ang sabi ng Biblia, huwag kayong gagawa na ikakatisod na iyong kapwa. Kung yung mga babae nga na nagsusuot ng matitino, mahaba, nababastos pa, yun pa kayang maiksing kasuotan. Ang sabi nga, kung gusto niyo ng respeto at hindi mabastos, umpisahan niyo muna sa sarili ninyo. Magsusuot kayo ng maiksing palda, tapos panahila kayo pababa dahil tumataas yung palda ninyo. Bakit hindi na lang kayo nagsusuot ng mahaba? Nagsusuot kayo ng maiksi, tapos kapag tinitignan kayo ng lalaki, sinasabihan nyo or iniisip nyo na pinagnanasaan kayo, nagagalit kayo, iniisip nyo na binabastos kayo. Kayo rin mismo ang hindi nagrespeto sa sarili ninyo. Pang-limang verse na ginamit ni ate ay sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Patungkol naman ito sa divination. Ang divination po ay itinuturing na hindi biblical ng Biblia, sapagkat ito ay lack of trust in God. Dahil ito ay paglapit sa ibang spirits. Okay? Gaya ng, halimbawa, pagkonsulta sa mga espiritista, imbis na sa Diyos. Imbis na kumonsulta sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Okay? Kaya po ang divination ay hindi natin pinapractice bilang mga Kristiyano, sapagkat ito ay nakasulat sa Biblia na hindi sang-ayon sa prinsipyo ng Diyos at sa pamantayan ng Diyos bilang pagsamba sa Kanya. Kaya kung may kinikilala ka namang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bakit lalapit ka pa sa ibang espiritu? Kaya ang mga bagay na yan ay binibigyan nating linaw, sapagkat yan ay malinaw na kautusan ng Diyos na nakasulat sa Biblia na bigyan nating pansin at bigyan nating pagsunod. Mayroon lang naman na kumukontra sa salita ng Diyos dahil ang kailang prinsipyo ay taliwas sa prinsipyo ng Diyos. Pero ang Biblia po ay nakasulat, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for rebuke, for instruction in righteousness, that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. So ang Biblia ay nakasulat para maging pamantayan natin, para sundan natin sa moralidad ng Diyos at sa katuwiran ng Diyos tungo sa mga mabubuting gawa. Kaya mayroon pong pagtutuwid sa mali, mayroon pong pagtutuwid sa mga maling doktrina. Kompleto po ang Biblia pagdating sa doktrina at pagtutuwid. Ginamit niya ate ang salitang discernment. Ang discernment meaning is to judge well. Ibig sabihin, alam mo kung paano piliin ang tama kaysa mali at i-apply mo yung tama sa sarili mo. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong pamantayan para sa sarili mo. Baka yung alam mong pamantayan mo ay taliwas na pala sa moralidad at sa pamantayan ng Diyos. Maraming napapahamak sa maling akala. Ang sabi ng Biblia, may mga bagay na akala niya matuwid para sa kanyang sarili, pero ito pala ay para sa kanyang ikakapahamak.